tatanungin po yung question ko. For ano po kaya, Ma'am Miguel? Gano'n po kahirap pag gumawa ng script na may attitude tapos comedy tapos pang-bata? Kasi bata yung isang... Actually kasi kung kilala mo naman yung mga artista na lalabas at alam mo yung kung paano sila magsalita, kung paano sila mag-react to any given scene, hindi gaano kahirap. Yung sitwasyon ang iisipin mo, babagay ba sila, realistic ba sila dito sa ganitong eksena, sa ganitong milieu. And then, that's when you tell your story. Ilalagay mo ng plot at kung paano tumakbo. It was a joy writing for them kasi sinusulat ko pa lang, alam mong maibibigay ng mga artista yung demands sa mga eksena. For Raisa, para sa'yo, ano ang Little Boss? Thank you for that very wonderful question. Yan po yung sinabi ko kay Tita Gloria. Miss Universe. Buset! Hussein! Oh, ano yung tanong? Tulungan mo ko. Ano yung Little Bossing? Little bossing, maliit na. Liit na bossing. Oh, gusto mo ba maging bossing? Oo po, syempre. Wow. Syempre, sina Tito Jose, sasabihan ko, oh, pumasok na kayo dyan sa barangay. Barangay Chorba, pasok na. Pasok, yun po. Gusto mo yun? Opo, sasabihin ng mga tao, Happy birthday, Bossy. Huwag ma-chup-chup. Pogi mo. Bossy. Ito na po yung question ko for Bossing po. Sa dami po na nakasama yung child stars, tapos eto nga si Raisa, ano pong special kay Raisa na tingin mo, bakit love na love siya ng mga tao? Thank you for that wonderful question. Bossing, ginagaya mo ko eh. Oh, yan na. Did I say more? Alam nyo, mas makulit pa ito pag yung kami-kami lang. Pagka may mga ibang tao, medyo nahihiya pa yan, ilagay na yan. Ang totoo niyan, she's very conservative. Hindi lalabas siya ng sa TV ng hindi doble-doble ang short sa loob. Pag medyo nalabas ito, ganun yan. Ewan ko, ba't naging conservative ko? Tsaka po, design po talaga. Ano? Ano na? Shy po talaga ako. Shy. Di ba, Bossing? Hindi, mahihiyain talaga siya, lalo na pagka... Paggutom. Paggutom, tahimik lang. Shy ako. Kakakain lang niya. Ayan, medyo... Hindi po ako masyado. Naka-charge yung battery niya. Working with kids is always a wonderful experience. Kasi I always say to it na yung trabaho namin is not really trabaho. Kailangan may kasamang laro eh. Hindi pwedeng walang laro. It's work and play at the same time. Kaya, natutunan ko kay Aisen when we were doing Okay Caferico. We did it for 10 years with 2 films. Okay Caferico 1, Okay Caferico 2. Tapos 10 taon sa television. 3 channels. And doon ko natutunan na pagbata ang trabaho mo, kailangan kalaro mo rin siya. And in this movie, dalawa yung kalaro ko. Isang madaldal, isang rough. Si Bimbi, medyo may pagka-rough ang mga... Si Bimbi. Sino po yung rough? Si Bimbi. Akala ko po ako eh. Hindi, madaldal ka lang. Ito kasi masarap kausap. Yung mga idea niya, very simple, very raw.
And same with Bimbi, no? Noong una, medyo ganun din, mahihain. Hindi ko naman masyadong pinagkakausap dahil yung role namin, it starts na talagang medyo aloof kami. Hindi mutual ang feeling namin sa isa't isa. So, hinayaan kong hindi kami nag-uusap. But halfway through the production, the filming, naging close na rin kami. Ando na yung rough play, wrestling, biruan, pag walang take, even during take, masaya. So, for me, working with children, working with kids, especially talented kids like Raisa and Bimbi and Aisa before, gumagaan ang trabaho. Kasi may kasamang laro eh. Thank you po, boss. So if I may add to that, kasi I was also the writer of Vic Ferico. At nakita ko talaga yung how Vic has evolved through the years. From Ferico, ngayon, like now, we're doing Vampire ang daddy ko, no, together. And si Vic kasi, pag nagbibigay ko ng instructions sa floor, tapos iiwanan ko na sila, and then I make the walk to the OP van kung saan ko tatawagin yung mga shots for the scene. He gives additional instructions kay Raisa pa. Sabihin niya, hindi ganyan to, no? Ganito, o ganyan, gano'n. Yung talaga nakaayuda siya dun sa full support talaga yung binibigay ni Vic dun sa kanyang mga child stars. And that's why they're very, very comfortable with him paglabas dun sa eksena dahil talagang nararamdaman nila yung asikaso sa kanila. Tama ba yan? Tama ba ako? Oo, ba't di mo naman nakasikasuhin to? Ay, tama raw ba? Sinabi mo, ha? Nararamdaman mo talaga na tinutulungan ka ni Tito Vic dun sa mga eksena mo? Opo. Hindi ko lang maintindihan ko pag magre-reyna Eleno. Siyempre po, presko. Wow. Kailangan maganda ako. Sabihin nila, hindi ako maganda sa personal. Nahiya ka rin sa sinabi mo. Okay, thank you, Oshi, for those wonderful questions.